Una sa lahat, malaking hampas ng alon umabot sa second floor ng mga gusali sa Aurora. Ganyan din sa Catanduanes. Wasak ang ilang bahay. Bukod dyan, malakas din ang hangin. Ang buong detalye kung ganyan at iba pang update sa Bagyong Uwan, alamin mamaya. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. 2 patay, 2 sugatan sa Bagyong Uwan. Pangulong Bongbong Marcos pinuri ang paghahanda sa Super Typhoon. Ilang lugar na dinaanan ng bagyo, hindi pa nakakaahon sa baha. May tulay ring hindi madaanan. At pati kabuhayan, tinamaan. Kaya may mga nagbebenta ng palugi. Lahar mula sa Bulkang Mayon, rumagasa at nakapinsala sa ilang barangay. Mga alkalde at opisyal ng gobyerno na nagpuntang Europe sa kasagsagan ng bagyo, iniimbestigahan ng DILG. News anchors at iba pang kapalit stars nagbayanihan para sa mga biktima ng kalamidad. Filipino Pride Mark Mugen ng Physical Asia may intense fight scene sa Sins of the Father kasama si Gerald Anderson. At sa pabaong pampa-good night, ang mga manok na sinabit sa kisame para hindi abutin ng baha. Dalawang patay at 2 sugatan sa pananalasa ng Bagyong Uwan. Base po yan sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Patuloy pang binabalidate ng NDRRMC ang datos. 14 na rehiyon ang apektado ng Bagyong Uwan at higit 1.4 million ang mga residenteng nagsilikas. Pinasalamatan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga LGU sa maagap na paglikas ng mga residente. Ayon sa Office of Civil Defense, dahil sa preemptive evacuation, nabawasan ng mga nasawi. At giit ng Pangulo, napakalaking bagay ang maagap na aksyon. Malakas na hampas ng alon ang bumulabog sa ilang establishmento sa probinsya ng Aurora. Sa Tinde, nawasak pati ang mismong kalsada. 3 bayan din ang hindi mapuntahan dahil sira ang daanan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Papalapit pa lang ang Super Typhoon Uwan sa probinsya ng Aurora kahapon. Yeah, here it is. That's a big one. Maladelubyo na ang patikim na bagsik nito sa silangang bahagi ng Central Luzon. Wow! Halos umabot na sa ikalawang palapag ng mga gusali ang malalaking alon. Maging sa mga kalsada sa gilid ng dagat, isinara dahil sa banta ng storm surge o daluyong. Napatakbo na ang ilang residente nang biglang umapaw ang alon sa kalsada. Sa bayan ng Dingalan, nakuhanan din ang malakas na ragasan ng daluyong. Ang mga residenteng ito nagbayanihan para maiahon ang isang bangka. Dahil sa laki at bigat ng bangka, gumamit na ng backhoe para maiahon ito. Kinaumagahan, tumambad ang pinsalang iniwan ng super bagyo. Ito po ang daan mula doon sa Ampere hanggang Ditali. Wasak na wasak sa lakas ng mga alon ang Baler Kasiguran Road na nasa gilid lang ng dagat. Nasira totally itong daan, almost mga 200 meters siya na basag talaga ito. So walang madaanan. Dahil dyan, isolated ang 3 bayan sa northern areas ng Aurora, ayon kay Governor Sid Galban. Ito yung nag-iisang daan natin patungo sa bayan ng Dinalungan, Kasiguran and Dilasag. Hindi kami makakuha ng latest update kasi wala kaming communication at pinipilit namin kung paano kami makakatawid. May alternatibong ruta man pero aabuti ng ilang oras dahil dadaan pa sa bundok. Stranded tuloy ang mga bakwit na gusto nang umuwi. Napakahirap po. Mahirap po talaga. Hindi namin alam kung anong nangyari sa iniwan po namin po. Pero may ilang nagpumilit na tawirin ang sirang daan at matinding alon makauwi lang. Yatagal namin yung mga bato
Para makadang kami, hinila kami ng ng dagat. Muntik na kami mamatay doon eh. Sa barangay Gupa, halos maubo sa mga bahay dahil sa daluyong. Halos wala nang mapapakinabangan sa mga gamit na sinira ng alon. Hindi lang basta mga ari-arian ang inanod ng malakas na daluyong sa lugar na ito, kundi maging mga alaala na nabuo ng mga residente sa mga bahay na ilang taon nilang naipundar. Si Ronron Rodriguez, binalikan ang dating kinatitirikan ng kanilang maliit na barong-barong. Siyempre po, malungkot po at wala na po kaming babalikan na tirahan. Pero sa ganun pa man po, nagpapasalamat pa rin po ako at wala pong, sa pamilya ko po, wala pong napinsala na buhay. Yung bahay po napapalitan, yung buhay po hindi. Sabi ni Governor Galban, sisikapin ng provincial government na humanap ng relokasyon para sa mga nawala ng bahay. Magbibigay din ng construction materials para makapagsimula muli ang mga apektadong residente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Umapaw ang mga ilog sa ilang probinsya sa Cagayan Valley matapos magpakawala ng tubig ang Magat Dam. Higit 20 barangay naman sa Isabela ang isolated at hindi mahatiran ng tulong. At live po mula sa Santiago City sa Isabela, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, gaano katindi ang pinsala dyan at nahahatiran na ba ng tulong yung mga isolated na barangay? Bok, halos buong araw pa rin na hinahampas ng malakas na hangin itong malaking bahagi ng Isabela. Kasabay nito, unti-unti na rin humuhupa yung baha dito sa particularly sa Santiago City. Pero nananatili pa rin sa critical level yung isa sa mga pangunahing ilog dito sa lungsod na Calao. Kasabay nito marami pa rin mga nasira na pagdating sa infrastruktura, agrikultura at sa kalikasan dahil nga sa matinding paghagupit ng Super Typhoon Uwan dito sa probinsya. At sinusubukan na rin tulungan at may parating yung tulong sa mga na-isolate na barangay. Kagabi, halos mag-zero visibility ang kalsada nang bagtasin namin ang Etxague papuntang Santiago City sa Isabela. Maulan na, mahangin pa, pati ang mga trapal at yero, muntikang liparin. Ang ilang sasakyan, dahan-dahan lang ang takbo. Bandang alas 9 kagabi, mas tumindi pa ang hagupit. Mga kapatid, halos wala ng direksyon yung lakas ng hangin na bumabayo dito sa Santiago City sa Isabela. Sinasabihan din ito ng malakas na buhos ng ulan at mahigit ilang oras na rin itong nararanasan itong hagupit ng superbagyong Uwan dito sa lugar. Kakaba-kaba ang mga residenteng piniling mag-check-in sa hotel. May mga hindi pa nga nakatulog ng maayos. Parang nahirapan akong huminga, parang sumasakit ang dibdib ko, sumisikip pag yung mga hangin ko. Natatakot ako talaga, sir. Sino ba naman hindi matatakot ng ganito? Ang karamihan nanatili sa mga evacuation center. Sa tala ng Isabela PDRRMC, mahigit 16,000 pamilya o halos 49,000 na residente ang lumikas. Kinaumagahan, tumambad ang pinsalang iniwan ng bagyo. Nabagsakan ng puno ang isang bahay sa Santiago City. Ilang poste rin ang natumba habang nagkalat sa daan ang mga nilipad na sanga. Mabilis ding pinasok ng tubig ang mga bahay na malapit sa ilog at creek. Kaya ang mga lumikas, inilagay na lang sa bubungan ang mga gamit at damit. Isinili dito sa plastik sa katinakpan ng trapal. Bukod sa ulan, nagpakawala rin ng tubig ang Magat Dam. Kaya naman ganoon na lang ang ragasan ng Cagayan River. Umapaw din ang tubig sa mga overflow bridges gaya sa Etxague. Ang resulta, mahigit 20 barangay ang isolated ngayon. May ginagawa na rin namang bagong tulay pamalit sa Gukab Bridge. Sa 2028 pa ito target matapos. Wala naman po sila daw problema, wala silang concerns. Meron din mga medical team na naka-assign po sa mga lugar po na yon prior to the typhoon. Worst comes to worst, pwede naman po natin silang padala ng supplies through to our rescue boats. Sa bayan ng Tuaw sa Cagayan, nakunan sa bubong ng bahay ang mag-ina. Natrap sila ng bahain ng lugar kasunod ng pag-apaw ng Chico River. Patuloy ang search and rescue operation sa mga apektadong residente. Box, sa ngayon meron pa ring baha sa 8 bayan at lungsod dito sa Isabela. Habang sinasalon naman na yan ng Cagayan na siyang pinakahuling stop bago lumabas yung tubig na ibinuhos nga galing sa ulan, dulot nga nitong Super Typhoon Uwan. Habang mahigit 30 naman ng mga towns and cities dito sa Isabela nga ang wala pa rin kuryente hanggang sa ngayon dahil sa matinding pinsalang iniwan
ng super bagyo. Bok. Okay, maraming salamat, Mon Gualvez. Kaugnay pa rin ang sitwasyon sa Cagayan River, 38 barangay ang binaha sa Tuguegarao City dahil sa pagtaas ng tubig sa ilog. Bunsod pa rin yan ang binagsak na ulan ng bagyong Uwan. Pinangambang madagdagan pa ang mga lugar na babahain kapag umabot sa critical level na 12 meters ang ilog. Ngayong gabi, nasa 11 meters na po ang level ng tubig sa Cagayan River at nagbabadya pang tumaas yan habang bumababa ang tubig mula sa mga matataas na lugar. Although tapos na po yung bagyo, pero hindi pa rin po tapos ang baha. Kasi lahat po ng tubig na ilalabas ni Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela ay pupunta po dito sa Tuguegarao. Pahirapan ang supply ng kuryente sa Baguio City dahil sa nagbagsakang mga puno. Nadamay pa ang isang delivery rider. Live mula sa Baguio City, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pauin. Rainiel, naibalik na ba ang supply ng kuryente? Gretchen, pasado alas 9 nga ng gabi ay nanumbalik na yung supply ng kuryente sa ilang bahagi ng syudad dito sa Baguio, no? Partikular na yun doon sa may town proper. Pero hanggang sa ngayon patuloy pa rin yung pagbuhos ng ulan at malakas na hangin. Ginamitan na ng chainsaw ng clearing team ang natumbang pine tree sa barangay Padre Burgos sa Baguio City. Sa kasagsagan yan ng bagyong Uwan kagabi. Ako, may mga ibang bagyo pa na dumaan, mas malakas hindi naman bumagsak. Ngayon, bigla na lang bumagsak. May parang nag-explode. Sa Bukaucan Road, isa pang pine tree ang bumagsak at nabagsakan ang isang delivery rider. Nakaligtas naman siya. Lumalakas na yung hangin tsaka ulan. Pauwi na sana ako sa Trinidad. Wala aksidente talaga, hindi aasahan yan. Dahil sa kaliwat ka ng pagbuwal ng puno na apektuhan din ang mga kawad ng kuryente. Brownout tuloy sa buong lungsod. Kaya naman ang ilan nag-book na muna ng hotel. Na yung hotel is stronger than your house. Higher ground, wala namang masyadong pine trees na nakapaligid. So, safety first. Mahigit 100 pamilya ang lumikas kabilang ang buntis na si Rodilyn Latuhan. Ang totoo po talaga, alanganin kaming bumalik kasi nga kunting ulan, kunting bagsak ng ulan na medyo malakas, talagang aapaw agad yung tubig doon sa kanan. Siyempre yung bahay namin napapasukan. Magdamag ang malakas na hangin at ulan. Ang Session Road nagmistulang ghost town. Nag-ikot din sa lungsod si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. We prepared for the worst scenario. Karoon ulit tayo ng meeting kanina na 3 o'clock para talagang ma-confirm natin and at the same time, i-review natin yung lahat ng mga preparation. Sa Tabuk City sa Kalinga, kita sa aerial shot na ito ang pagragasa ng Chico River sa ilalim ng Pasonglao Bridge. Umabot sa critical level ang taas ng tubig sa ilog. Binaha tuloy ang ilang barangay. Sa barangay Kabaruan, lapas tuhod ang taas ng tubig. Isang paaralan din ang lubog sa baha. Binaha rin ang mga sakahan ng barangay New Tanglag. Sinubukan pang sagipin ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim, pero tuluyan ang nalubog ang marami rito. Kaliwat kanan na rin ang clearing operation sa Mountain Province. Ilang kalsada kasi ang isinara dahil sa landslide. Naging abala rin sa pag-aalis ng mga nakaharang na lupa ang mga kawani ng DPWH sa bahaging ito ng Mountain Province Nueva Vizcaya Road. Nagsasagawa na rin ang assessment sa mga napinsalang eskwelahan sa probinsya. Sa bayan ng Bontoc, mudslide ang sumira ng ilang bahay dulot ng magdamagang buhos ng ulan sa lugar. Wala namang naiulat na nasawi sa insidente. Gretchen, gaya nga ng mga ilang lugar dito sa Cordillera ay binabantayan rin yung banta ng landslide dito naman sa Baguio City. Kaya nga yung lokal na pamahalaan, no, yung ilan sa mga evacuees na nasa evacuation center ay pinag-extend pa nila ng 1 hanggang sa 2 araw hanggang sa ma-monitor nga na gumanda na yung lagay ng panahon dito sa syudad. Gretchen. Ingat kayo sa daan at maraming salamat, Rainiel Pauin. Nag-iwan din ng pinsala ang bagyong Uwan sa mga probinsya ng Pangasinan at Ilocos Norte. Maraming puno at poste ang nagtumbahan dahil po sa lakas ng hangin. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa lakas ng hangin ng super bagyong Uwan, nagtumbahan ang mga puno at poste ng kuryente sa San Fernando, La Union. Nag-brownout tuloy sa ilang barangay. Pero ang hotel na ito, higit pa sa kuryente ang problema matapos mawasak ang kisame nito. Nagtsatsaga naman sa siksikang evacuation center ang mga residenteng nakatira sa tabing dagat. Lumakas ng alon, sir.
Kaya lumikas kami na para hindi kami maano ng bagyo. Sa karatig probinsya ng Pangasinan, binaha ang ilang bahagi ng A.B. Fernandez Avenue sa Dagupan City. Sinabayan pa kasi ng high tide ang super bagyong Uwan. Stranded ang mga motorista, bagamat may ilang sumulong. Apektado rin ang kabuhayan sa Pangasinan. Palugi na nga ang bentahan ng bangus na maagang hinuli bago pa umapaw ang palaisdaan. 80 pesos kada kilo na dating 200 pesos. Sa Santiago, Ilocos Sur, ilang puno ang nabuwal sa lakas ng hangin. Agad nagsagawa ng clearing operation ng mga otoridad. Humambalang din ang ilang natumbang puno at sanga sa mga kalsada sa Salcedo, Candon City at Galimuyod sa Ilocos Sur. Nagkaroon din ng landslide sa Manila North Road, Barangay Pansian, Pagudpud, Ilocos Norte. Sa ngayon, isang lane lang ang nadadaanan. Sa Lawag City, Ilocos Norte, higit 500 residente mula sa 3 barangay malapit sa dagat at ilog ang nasa evacuation center. Ay, minsan po ampos po sa tao. Buti nga po, hindi masyadong malakas yung ulan, puro hangin lang siya. Ang ilan sa mga lumikas, may iniinda pang karamdaman. Kasi po, pag malaki ang tubig doon sa amin, hindi kami makalabas. Kaya gusto namin pumunta dito. Nang bumuti na ang panahon, pinauwi na ang mga bakwit. And so happen na sa awa ng Diyos, hindi naman kami masyadong naapektuhan. We are very fortunate na hindi kami ganun na damage dito. Sa kabuuan, higit 3,000 pamilya ang inilikas sa buong Ilocos Region ayon sa NDRRMC. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Hinagupit ng mga alon na mas mataas pa sa mga bahay ang ilang bayan sa Catanduanes dahil sa super bagyong Uwan. Habang sa Albay, rumagasa sa ilang barangay ang lahar mula sa Bulkang Mayun. Nasa frontline ng balitang niya si Mobile Journal Arles de los Santos. Sa bayan ng Gigmoto sa Catanduanes, ganito katindi ang hagupit ng super bagyong Uwan kahapon. Yumuyuko ang mga puno sa lakas ng hangin na sinabayan ng matinding buhos ng ulan. Ang humahampas na alon, mas mataas pa sa mga bahay. Bukod sa mga bahay, pinasok na rin ng tubig ang mga katabing gusali. Sa bayan ng Bato, abot hanggang baywang ang baha. Ayon sa ilang residente roon, ito na ang pinakamalalang bahang naranasan nila sa lugar. Sa Virac, sumisipol ang hangin. Wala na ring makita dahil sa lakas ng buhos ng ulan. Ganyan din ang sitwasyon sa ilan pang bahagi ng Virac. Nabuwal pa ang punong ito sa tabing dagat sa tindi ng hangin. Binaha rin ang ilang barangay. Pumasok ang tubig sa mga bahay. Sa bayan ng San Miguel, bubong na lang ang makikita sa mga bahay na ito dahil sa taas ng baha. Pasayaw-sayaw at halos maputol na ang hanging bridge na ito sa Kamaligan, Camarines Sur sa lakas ng hangin. Sa Tabaco City sa Albaya, ramdam din ang hagupit ng super bagyo. Pinagsamang malakas na ulan at hangin ang naranasan sa lugar. Sa bayan ng Ginubatan, nagdulot din ito ng flash flood. Lumaragas ang baharin ang nagdulot ng malaking pinsala sa PNR Bridge na ito na kumukonekta sa Barangay San Rafael at Barangay Maipon. Dahil dyan, suspendido ang biyahe ng tren mula Naga, Camarines Sur hanggang Legazpi, Albaya habang isinasagawa ang repairs. Rumaragasa naman ang lahar sa Barangay Masarawag sa Ginubatan. Ang kasamahan nating vigilante na si Mac Ortiz ng News 5 Quick Response Team, pinuntahan ang mga nagkalat na bato mula sa Bulkang Mayon. Di na natin mabilang kung ilang pabalik-balik yung truck para hakutin yung buhangin at mga bato galing dun sa lahar flow sa Mayon kahapon. 2 backhoe ang halinhinang naglilinis ng lahar flow o yung pinaghalong abo ng bulkan, bato, buhangin at tubig. Ayon sa residenteng si Charlie, sanay na raw sila sa ganito kaya nakapaghanda raw ang mga taga rito. Wala makadaan dyan, grabe yung lakas ng tubig. Kahapon hanggang dyan sa bakod na yan, wala makanong grabe yung sobrang lakas. Ang ginagawa ko pag ganito, ng baha, nilalagyan ko ng mga harang dyan para madipinsan man lang.
Wala namang naiulat na nasaktan na residente dahil maaga silang lumikas bago pa man manalasa ang super bagyo. Yun nga lang, hindi bababa sa 3 barangay ang apektado ng lahar flows sa Ginubatan. Tuloy-tuloy naman ang clearing operations ng LGU. Nagbabalita para sa News 5, Mobile Journal Arles de los Santos ng 1PH. At kaugnay ng sitwasyon sa Albay, kausap po natin ang ating News 5 cameraman na si Mac Ortiz. Okay, Mac, kwentuhan ulit tayo. Mukhang busy-busy ang likod mo ngayon. Kamusta ngayon mga residente dyan sa Albay matapos manalasa yung bagyo? Bok, Gretchen, mas okay na yung panahon ngayon. Meron tayong nakita ng umaga na medyo marami na nag-jogging. Tapos nung pumunta tayo dun sa may seaside, dun sa may Legacy Boulevard, meron din tayo nakitang mga konting mangingisda na mga palaot. Tapos nung nag-ikot-ikot tayo dito sa town, meron ng mga establishments at mga restaurants na nagsisibukas na bukas na. Ang problema nga lang, Bok, Gretchen, ay 6% pa lang ng buong probinsya ng Albay ang may kuryente. Ay, ang laki ng epekto niyan sa mga taga-Albay kasi siyempre walang kuryente, walang refrigerator, walang freezer, mabubulok yung mga karne, yung mga pinamili, actually mga isda. So may balita ba kung kailan mare-resolve yan? Any word o wala pa? Nung umiikot kami, Bok, nakita natin yung mga kapatid natin sa Albay Electric Cooperative na patuloy naman na inaayos yung mga natumbang poste at yung mga nagbagsakan na kawad ng kuryente, pero wala pang binibigay sila na ayon sa aming nakausap, wala pang binibigay na talagang exact date kung kailan talaga magkakaroon ng full power dito sa buong Albay. Oo. Mac, anong oras naging maaliwalas at maganda yung panahon dyan sa Albay? At yun nga, yung napuntahan mo sa Ginubatan, na nakita natin may clearing operation ngayon ng lahar. Pag dumating ba yung ulan ulit, yun ba ay magiging problema na naman? Kumbaga parang nasanay na ba yung mga residente sa lahar flows? Actually, Gretch, pagdating natin doon, eksaktong may dumarating na mga evacuees na nag-decamp galing doon sa evacuation center. Tapos may nakausap tayo na parang kaya daw sila nag-evacuate dahil talaga natakot sila dahil konting background ng Gretch kasi yung Ginubatan kasi maraming rivers dyan na yung parang slopes na galing sa Mayon. Kaya pag may deposit yung Mayon, kahit matagal na, pag meron malakas ng ulan, talagang babagsak siya. Yun yung nangyari doon, Gretch, doon sa may barangay Masarawag. Pero kanina naman, pabalik-balik naman yung naghahakot. Actually, dumating kami siguro mga 10:30, hindi pa siya nadadaanan. Tapos nung umalis kami ng siguro around mga 11, one way na siya. Meron nang dumadaan na ng mga sakyan, yung motor, tsaka yung ibang mga 4 wheels. Gretch? Masakit ba sa mata yun? I mean, yung lahar? Kasi di ba, ito may sulfur ito eh. Actually, kanina, habang naka-standby mag-live ang kapatid nating si Arles doon, di ba, uminit, tapos masyado siyang maalikabok, masakit sa mata. Yung alikabok niya, yun mismo doon sa mga natuyong Mac, ako, last question ko na lang. Kasi huli ako nandiyan sa Ginubatan, mga 2007, yung major mudslide dyan, matapos yung Typhoon Reming, kung saan ang daming namatay. In fact, sa Ginubatan, naubusan sila ng kabaong dyan. College pa ako doon, Sir Bok. Ano, Bok? Siyempre, kailangan mo college pa ako doon, Bok. Okay. Bigla ako nawingwang doon. Sige. But what I'm saying is I'm pleasantly surprised na mukhang walang casualty ngayon. That's really a good sign. That's really a good thing. Meron ka bang idea kung anong ginawa nila this time na walang nasaktan o walang namatay sa Ginubatan?
Ayon sa APSI mo kasi, Bok and Greg, yung key daw para magkaroon ng zero casualty, parang proper coordination dun sa mga LGU sa pagpapatupad ng preemptive tsaka forced evacuation. Kaya, kumbaga, mature na rin yung mga tao, sanay na sa disaster, kaya kumbaga, yun, natin nila yung zero casualty. Okay. Bok. Okay to si Mac, ano? Very honest siya eh. Pati edad mo, nabanggit. Katotohanan, tunay na Maraming salamat ulit. Mac Ortiz, ang ating News 5 cameraman mula sa Albay. Samantala, pati ang Metro Manila hindi nakaligtas sa bagyong Uwan. Sa Quezon City, sa video ang pagputok ng kable ng kuryente. 2 rin na sugatan matapos bumagsak ang electronic billboard. Nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cator. Pumutok ang kable ng kuryente sa lakas ng hangin sa kanto ng Aurora Boulevard at Broadway Avenue sa Quezon City. Kasabayan ng malakas na ulan at hangin sa kasagsagan ng bagyong Uwan. Natumba rin pati ang nakaparadang motorsiklo. Nabuwal din ang puno ng kaimito sa K1st Street sa Barangay Kamuning. Ilang dekada na ang punong yan na pinatumba ng super bagyo. Nagkasala-salabat din ang kable ng kuryente. Nabagsakan ang katabing apartment building kaya kinordonan ang lugar para wala munang makadaan. Wala namang nasaktan. Bumagsak naman ang bahagi ng electronic billboard na nakadikit sa isang condominium sa May Katipunan Avenue, corner Aurora Boulevard. Tinamaan niya na isang kotse at motorsiklo. Sugatan ang rider at angkas. Sa lakas ng ulan at hangin, pinasok ng tubig ang simbahan sa Commonwealth Avenue. Sa Navotas, hanggang tuhod ang baha. Hingi po kami ng rescue po kasi yun ako po kasi dadialysis ngayon eh. Wala kami masasakyan. Kung may pwedeng available na kahit ihatid lang po sa ano lang po, masama wala ng tubig. Problema pa kung paano lilinisin ang mga nagsilutang na basura. Ayon sa mga otoridad, bumaha sa Navotas dahil sa pag-apaw ng tubig sa hindi tapos na dike. Pinalala pa yan ng high tide at storm surge. Ininspeksyon kanina ni DPWH Secretary Vince Dizon ang coastal dike sa Navotas. Malayo pa lang, kita na ang butas sa dike. Halos 2 floors yung taas nung bato ng tubig dagat dito eh. So you can just imagine, ganun kataas, pasok lahat sa communities dito. Hihilingin daw ni Dizon kay Pangulong Bongbong Marcos na kumuha ng pondo sa Calamity Fund para tapusin ang proyekto ngayong taon. Pakakasuhan din ng DPWH ang kontraktor para mabawi ang gastos. Maliban sa dike, hihimukin din ng DPWH na gumawa ng panibagong navigational gate sa ilog na ito malapit sa C4 Road. Bumigay rin ang dike na humaharang sa ilog sa bahagi ng Barangay Bagong Bayan South. Dahil dyan, pumasok ang tubig sa lugar. Pinapaayos na raw ito ng lokal na pamahalaan. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Pagtatama lang po, yan po ay ulat ni JC Cosico. Mga kapatid, magandang balita. Patuloy na po ang paghina ng bagyong Uwan habang lumalayo ito sa Luzon. Nasa typhoon category pa rin ito na higit 200 kilometro ang layo sa sinait ng Ilocos Sur. Signal number 2 pa rin sa halos buong Ilocos Region, Cordillera Region, Mainland Cagayan at hilagang parte ng Isabela at Zambales. May banta pa rin po ng hanggang 2 metrong storm surge o daluyong sa Ilocos Region. Ngayong gabi o bukas, lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Uwan. Kakambyo yan, paakyat at posibleng maglabas-pasok sa Philippine Area of Responsibility habang tinutumbok ang Taiwan. Iihip naman sa atin ang easterly winds, kaya magiging maulap hanggang sa maaraw na sa malaking panig ng bansa. Pero magpapaulan pa hanggang bukas ang buntot ng bagyong Uwan sa Ilocos Region at Zambales. Maulap hanggang sa maaraw na rin bukas sa Visayas at Mindanao. Pero may tsansa pa ring umulan sa hapon dulot ng thunderstorms. From one queen to another, wagi ang Filipina beauty na si Angel Bianca Agustin bilang 2025 Miss Asia Global.
Nakuha ng 19-year-old Pinay from Quezon City ang corona sa ginanap na Coronation Night sa India. Nakuha rin ni Angela ang National Costume Award. Siya ang ikalawang Pinay na nakasungkit ng crown matapos ang 2017 na moment ni Mary Eve Escoto. Congratulations, Angela! First batch pa lang yan ng aking mga chika, kaya dyan lang kayo. Susunod, DILG. Iniimbestigahan ng mga opisyal sa Cebu na nag-Europe trip kahit may bagyo. Pamilya sa Compostela, Cebu, inanod ng baha sa kasagsagan ng bagyong Tino. 4 patay. Ganyan din ang sitwasyon sa Negros Occidental. Isang patay habang 6 ang nawawala sa pamilya. At ang mga nominado sa Grammy Awards, kilalanin. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Iimbestigahan na ng DILG ang mga mayor at opisyal sa Cebu na bumiyahe pa Europe habang sinasalanta ang Visayas ng nagdaang bagyong Tino. Ayon naman sa isang dokumento, may isang mayor ang nagkansela ng kanyang travel abroad. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Formal nang hiningi ng Department of Interior and Local Government mula sa Office of the Governor ng Cebu ang listahan ng mga alkalde at opisyal na humiling na makalipad papuntang Europe sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Tino. Kabilang dyan ang kopya ng kanilang travel authority. Sa dokumentong ibinigay sa News 5 ni Cebu Assistant Provincial Administrator Alduin Empases, nakalista rito ang travel authority ni Liloan Mayor Alju Fernando Frasco, Poro Mayor Edgar Rama, Tudela Mayor Herman Solante, Borbon Mayor Nico Dotilios, San Francisco Mayor Alfredo Arquiliano Jr., Pila Mayor Manuel Santiago, Catmon Mayor Avis Ginoo Monleon, Compostela Mayor Filijur Quinho, at Sangguniang Panlalawigan Member Andre Duterte. Biyahing London sa United Kingdom ang mga opisyal na may date mula October 30 hanggang November 8. Pirmado ni Governor Baricuatro ang kanilang travel authority noong Setyembre. Ayon pa kay Empases, natuloy ang 8 opisyal sa kanilang biyahe pa London habang sinasalanta ng bagyong Tino ang Cebu. Si Bourbon Mayor Dotilios lang daw ang nagkansela ng kanyang travel, pero ibinigay pa rin sa DILG ang kopya ng kanyang travel authority. Actually, we submitted it already around 11:30 a.m. this morning. They will conduct due diligence. Matatandang binatikos ang kanilang pagbiyahe dahil natapat ito sa pananalasa ng bagyong Tino sa Cebu. Sinubukan ng News 5 na kunin ang panig ng mga nabanggit na opisyal. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Inanod ng baha ang isang pamilya sa kasagsagan ng bagyong Tino. Natagpuan po silang patay sa iba't ibang bayan. Nasa frontline ng balita si John Roa ng News 5 Visayas. Lagi katahong naanod nga tao. Tinangay ng baha sa kasagsagan ng bagyong Tino ang pamilya Iburan, taga Compostela, Cebu sila. Dagat ang pagitan sa Camotes Island kung saan natagpuan kahapon ang bangkay ni Nanay Charmaine. Habang ang kanyang mister at 2 nilang anak na una nang natagpuan sa magkahiwalay na lugar sa bayan ng Liluan. Nakaburol na ang mag-aama. Masyado pa namang maalon kaya hindi pa maibiyahe ang labi ni Charmaine. Kwento ng kanilang kaanak, nakatira ang pamilya sa paanan ng bundok. Hindi sila agad nakalikas hanggang sa inabutan ng rumaragas ang baha. Grabe sakit. Hindi ko kasi expected na gano'n na mangyayari. Sa huling tala ng Cebu PDRRMO, nasa 111 na ang nasawi sa probinsya. 79 ang hinahanap kung saan pinakamarami ay mula sa bayan ng Compostela. Habang ang mga survivor, problema naman ang gutom, gaya ni Tatay Mateo Arique. Mahirap talaga, sir. Sakit sa aming kalooban na ganito ang nangyari. Dahil hindi ko matanggap na ganito. Sakit talaga, sir.
Bukod sa pagkain, problema rin ang supply ng tubig. Wala tuloy silang panlinis ng mga gamit. Isang linggo na ang nakalipas matapos hagupitin ng Bagyong Tino ang Cebu, ay hindi pa rin nakukuha itong mga sasakyang ito na inanod ng malakas na ragasan ng tubig. Sa kuha ng drone na ito, kita ang lawak ng pinsala sa barangay Kutkot sa Liloan na wash out ng bagyo ang isang residential area. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5, Visayas! It's Grammys season again. Inilabas na ng Recording Academy ang mga nominee para sa prestigious awards. Nangunguna sa pinakamaraming nominations si Kendrick Lamar with 9 nods, kabilang dyan ang album, record, and song of the year. Top nominees din this year sina Lady Gaga, Bad Bunny at Sabrina Carpenter. Maraming love din ang na-receive ng K-pop genre na Apatu ni Rosé at Bruno Mars. Pasok sila as Record and Song of the Year nominees plus Best Pop or Group Performance. Ang hit song namang Golden mula sa Netflix film na K-pop Demon Hunters ay nominated din sa Song of the Year, Best Pop or Group Performance at Best Song Written for Visual Media. Sa February ang announcement ng winners sa LA. Susunod, Pope Leo XIV nag-alay ng dasal para sa mga nasalanta ng bagyo sa Pilipinas. Personal items ng ilang kapatid stars ibebenta para pantulong sa mga nasalanta ng bagyo. At Mark Mugen, mapapasabak sa matitinding eksena soon sa Sins of the Father. Tutok lang mga kapatid, dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Malagim ang sinapit ng 10 magkakaanak na inanod ng baha sa kasagsagan ng Bagyong Tino sa Negros Occidental. Isa ang patay sa trahedya habang 6 pa ang nawawala. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Naka-neck brace at may mga galos sa katawan ang survivor na si Jillian Misahon. 10 silang magkakamag-anak na nakatira sa isang bahay sa La Casillana, Negros Occidental. Sa kasagsagan ng Bagyong Tino, rumagasa ang baha. Tinangay ang kanilang bahay. Inanod silang lahat. Nasagip si Misahon at 2 niyang kaanak. Pero isa ang namatay at 6 ang nawawala kabilang ang nanay ni Misahon. Ang hindi ko ganyan malimtan, sir, ang pag nagginpiyong ko na ng mata ko kasi mama gapangay na sa kuntabang. Day, buligi ko. Kaso, hindi ko sir mabuligan, sir, kay ginadumdum ko manda ko ng tubig, ginadumdum ko lawas ko, ginadumdum ko ang bata ko, sir, nga. Paano ko bala masurvive ang kagalingon ko kay bata ko gamay, paga kinanglan pa sa akon. Sa La Carlota City naman, abala ang mga residente sa paglilinis ng putikang kalsada at mga nasirang bahay. Dobleng kalbaryo ang hinarap nila sa Bagyong Tino at Super Bagyong Uwan. Pati nga ang bagong gawang RSB Bridge na putol ng bagyo. Pahirapan tuloy sa pagtawid. Meron ding nasirang hanging bridge sa bayan ng Moises Padilla. Yan ang hanging bridge dito sa barangay Quintinremo sa Binalbaga na river kung saan sinira ito ng mga nagdaang bagyo. Hindi na makatawid ang mga residente papunta doon sa kabilang sityo kaya sumasakay na lang sila dito sa bangka. Sa datos ng Negros Occidental LGU, 5 tulay ang nasira sa probinsya. Problema din ang tubig at kuryente. Sa huling tala, 58 ang namatay sa bagyo at 58 din ang nawawala. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Nag-alay ng dasal si Pope Leo XIV para sa mga sinalanta ng Bagyong Tino at Uwan sa ating bansa. Sa kanyang mensahe sa St. Peter's Square sa Vatican City, sinabi ng Santo Papa na nakikiisa siya sa mga Pilipino na malapit daw sa kanya.
Pinagdarasal niya ang mga nasawi at ang kanilang mga pamilya, pati na nilang mga sugatan at mga nawala ng tirahan. Mula 2002, ilang beses na pong bumisita sa Pilipinas si Pope Leo noong siya pa ay isang kardinal. Pinakamadalas siyang bumabiyahe sa Cebu. Cari fratelli e sorelle, sono vicino alle popolazioni delle Filippine colpite da un violento tifone. Prego per i defunti e i loro familiari, per i feriti e gli sfollati. Abangan mga alagang manok sinabit sa kisame ng bahay sa Pangasinan para iwas baha. Ilang kapatid stars at News 5 anchors may pa-live selling para sa mga binagyo. At Mark Amugen, ano kaya ang maging karakter sa pagpasok niya sa Sins of the Father? Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, last 2 weeks na ng Sins of the Father. Pero mas titindi pa yan dahil na rin sa pagpasok ng bagong karakter na si Mark Amugen. Base sa post ng production team, tila makakalaban sa matinding fighting scenes ni Mark ang bida ng serye na si Gerald Anderson. May mga behind the scenes na nga sila ng kanilang bakbakan. Say ni Gerald sa IG, naging incredible ang kanyang experience while directing his fight scene kasama si Mark. Abangan sila sa Sins of the Father 9:30 p.m. sa Todo Max Primetime 5 ng TV5. Kabilang ang mixed martial artist na si Mark Amugen sa mga kalahok sa reality competition ng Netflix na Physical Asia. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Johnny Alipon. Stay safe, mga kapatid. From paintings to personal items, buong pusong binigay ng ating mga kapatid. Tulong po yan sa gaganaping special live selling para sa Tulong Mga Kapatid, Bayanihan Tayo Drive. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Valuable artwork, personal items, at brand new luxury collection at gadgets. Ilan lang ang mga ito sa items na pwede mabili sa live selling drive ng MVP Group para sa Tulong Mga Kapatid, Bayanihan Tayo. Nagsimula siya kagabi sa Vibe, yung ating drive, fundraising. At kami po dito sa TV5, yung mga anchors at mga kapatid natin sa sports. Carlos Yulo, Junmar Fajardo, award na ibibigay niya. L.A. Tenorio, magbibigay din po siya. Si Papu Julius Babaw, ang panatang Jesus Christ artwork niya na siya mismo ang may gawa ang ibibigay. Bukod sa mid-condition items ni Mamut Tintin Babaw, may pa-freebies pa. Every Holy Week, ang panata ko is to paint the face of Christ. Ito yung work na hindi ko natapos. So ang ginawa ko, nung sabi sa akin ng mga kasamahan natin na maghanap ka na pwede mong i-donate sa mga nasalanta ng bagyo, ang naisip ko is, ito nga. So ang ginawa ko over the weekend, tinapos ko yung work. Sasamahan ko siya ng t-shirt, ballpen, syempre note, a thank you note, at saka mug namin ni Papo, coffee mug. Present din sa Tulong Mga Kapatid special coverage ang MQAA stars na sina Ivan Lim, Inday Fatima at award-winning actor Cedric Juan. After ko ma-secure din safe yung family ko and also family ko sa Bulacan, sabi ko, ano yung pwede kong magawa? Ano yung pwedeng ma-extend ko sa platform ko as an artist? Gusto kong matutunan kasi talaga mag-gitara siya, kumanta. So binili ko siya super bago nito, 6 months ago lang. So, kaya medyo talagang super brand new pa siya. So ngayon dahil medyo busy sa pag-artisan, sa pag-hosting, hindi siya masyadong nagagamit. So sabi ko, kailangan ibenta. At saka feel ko, mas makakatulong sa mga kailangan. Yes po. Bukod sa mga celebrity, join din sa bayanihan ng mga chikiting na ito from Makati. I saw it in the news. You can donate. So
my dad told us we should donate. We have extra stuff. Oh, maraming salamat mga kapatid. Pwede rin po kayong magpaabot ng inyong mga nais ipabenta sa special live selling this Friday sa TV5 Facebook page. At syempre, pwede kayong mag-mine dahil lahat ng proceeds ng live selling ay idodonate through Alagang Kapatid Foundation para sa mga kapatid nating nasa lanta ng mga kalamidad. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, ang biruan po online na paboritong anak daw ng mga tatay, ang mga alagang manok panabong. Naku, mukhang kitang-kita nga ang father's love sa mga manok na nahanap natin online. Nakasabit sa kisame ang mga manok panabong na yan. 70 yan lahat. Ginawa ito para mailigtas ang mga manok sa baha sa kasagsagan ng Bagyong Juan sa Alaminos, Pangasinan. Namatayan daw kasi sila ng mga manok noong pananalasa ng Bagyong Emong noong Hulyo at ayaw na nila itong maulit. Achieve naman dahil walang napahamak sa mga manok. Biro tuloy ng netizens. Talaga namang favorite nila ang manok. Oo, nakita niyo yan, oh. Yan ang ginagawa sa mga pasaway, mga batang nanonood. Pag ginanya kayo ng magulang ninyo, mahal kayo ng magulang. Ay, hindi pala. Sorry. Ginawang manok. Di, anak na manok, kayo naman. Mga batang manok, kausap ko. O ano binigay mo sa auction? Ano binigay niyo? Alam mo, pamilyar ako sa pinuupong manok. Oo. Nakita ng sinabit na manok eh. Pati warik, di ba? Bakit pinaupong manok? Hindi mo alam yun? Ano yun? Hindi namin alam yun. Oo, ano pa kami? College pa kami nun. Kung college naman ka, sa edad siguro ba? Elementary yung joke ko. Hindi nga, sir. Ano nga yung pinaupong manok? Luto yun ng manok eh. Yung manok nakatayo. Apple. Labo naman. Ano pinamigay mo sa live selling? Dinunod kay mautang ko. Ay, Ano ulit? hindi. Some gear. Flight helmets. Laptop, meron din, di ba? Laptop din. Oo. Sa akin naman, rubber shoes. Sa akin Bago, din. brand new. Ikaw din? Sa akin rubber shoes. Pero hindi siya brand new. Pero twice ko palang nagamit. Parehas twice. Tsaka mga, Motor yun. tsaka mga signature bags, marami din dyan. Kinakalabitan tayo eh. O, sige na. Yung po ang kulito, 5 minutos pag-himas mo lang ang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapatid sa balitaan sa public service. Sa ngalan po ni Mayan Los Baños Oreseo, ako po si Gretchen Ho. Ako naman po si Ed Lingao, walang iwanan sa Frontline Tonight.